Magandang hapon sa inyo mga dre, magandang umaga, magandang gabi. Nasaan man kayo sa sulok ng mundo, binabati ko kayo ng isang magandang araw po. Nandito po tayo ngayon sa Binangonan upang makipagkwentuhan sa isa sa tinaguriang sunog baga ng Home Along the Riles. Mga dre, walang iba. Hindi na natin patatagalin to. Please welcome Mr. Joel De La Cruz, sir. Parang hindi na magtatagal ang buhay ko. Parang ganun natin. Joke lang. Pamilyar na pamilyar naman. Tingnan nyo naman mga dre, Joel De La Cruz. Ayan. Original Sunog Baga Boys. Siyempre, pag Sunog Baga, alam nyo na. Usapang Mang Dolphy tayo, comedy tayo. By the way, sunog baga lang, pero hindi sunog ang baga ko. Ano lang, bansag lang. Oh, basag lang. Okay. Sir, matagal kaming walang balita sa inyo. Sir, okay lang bang ikwento nyo sa amin ang naging kasaysayan ng buhay nyo? Lalo-lalo na sa career ninyo sa showbiz. Sa ko ba sisimulan? Doon sa nagsimula ako o doon sa nawalan ako ng trabaho? Pabalik tayo. Pabalik tayo. Okay. Actually, napapanood ko lang yan no? Tapos may nakilala akong isang Yung Home Along. Home Along, Okay. isang kas ng Home Along, yung parang bulldog si Kitty pangalan. Tumapat doon sa akin yung jeep, pumara yung jeep doon sa may Tayuman, Tayuman Binangonan na. Pagtapat doon, nakita ko, ikaw si Kitty, di ba? Hanggang nakatigil, kinukwentuhan ako, kesyo, sikat daw siya doon, at sabi niya, maganda ron, tapos pinapupunta ako, no? So, sabi ko naman, parang dating malakas siya doon no? Pero nung pumunta ako, hindi siya kilala. Hindi siya kilala, tapos sabi ko, doon na ako sa gwardiya, papasok na ako ng ABS Punta talaga ako, eager ako, sabi niya, punta ka doon punta ka doon, nandun ako, sige, ako bahala sa'yo. Wala naman pala siya, hindi mo pala ako sasalo. Sabi ko, paano ako papasok dito? Gustong-gusto ko talaga makapasok doon sa studio dahil curious na curious ako. Kaya ginawa ko, yung gwardiya, medyo kinuwentuhan ko. Kwentuhan ko, medyo nalilibang-libang. Feeling close na, feeling close na. Paglingat niya, nakapasok na ako. Gawa paraan na. Paraan Hindi na ako pipigilan na, nandun na ako. Hindi malayo na, sabi ko, ayos, papasok na. Pagpasok ko, may another guardia na naman. Ang higpit ng bantay Oo, ang higpit, dalawa pala yun. May checkpoint pang pangalawa, yung parang quarantine. Sabi ko, pag may papasok ko na, kinakailangan, magdisimulado akong parang taga rito ako. Pagpasok ko, pasok ko, dire-diretso. Ayos ba? Okay. Sabi sa akin, sige, pasok mo na ako. Hindi ako pinansin. Umepekto. Parang yung napapanood ko lang sa pelikula. Oo, totoo talaga sabi ko. Okay. Parang kumbaga sa familiar na ako doon. Parang kunyari, kunyari, matagal na ako doon. Pero bago pa lang. Sanay ako sa palengke. Palengke, mga kapal mo kasi. Pagdiretso ko na, sabi ko, nakapasok na ako sa loob. Nakita ko ngayon yung studio. Yung bukana ng studio, labas ng pinto ng gate. May mga tao doon. Yun, sabi, paano kaya panibago naman to. Hindi ka papapasukin basta ron di ba? Kung stranger ka. Siyempre. Sabi ko, dinikita ko isa, Brad. Ano ba yung anong shooting dyan? Anong taping dyan? Malang doon. Kasi Mandoli. Ganun ba? Okay, saan ganun? Ayos ko lang, ginawa ko edit. Pwede kaya ako pumasok dyan. Minasahin nyo kagad. Kasi masahe ko tayo. Pwede naman, sabi ko, walang problema dyan. Basta, ayun, pakilala ka kay Direct Vic. Gusto magmasahe pamasahe ka doon. Ayun, habang nagkukwentuhan kami, napagaan na loob sa akin, ang ganda na. Mabait naman, Vic pangalan niya, Vic din pangalan, Vic din yung director. Kapag, ito kaya naman pala si Vic, kwento na ako ng mga buhay-buhay para medyo maawa. Ng buhay, Di pa nga ako kumakain. Kaya di pa ako kumakain. Maya pagbalik, binigyan ko stab. May pangkain lang, ayos na, sabi ko, magsusurvive ako sa buong magdamag nila. Kumbaga yung, kahit walang mangyari. Sabi ko, kahit walang mangyari, makita ko lang si Dolphy, makita ko lang yung taping. Okay na, solved na. Okay na. So, sa madalit salita, tinawag na ako ng Vic, eto na yun. Sabi sa akin. Sabi, sino yan? Sama ko yan. Kaya kabase ko na yun, yung Vic yung plasma na siya, pagsama sa loob, nakatalo na ako. Ito pala ako, walang narilis
Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, ito pala ay studio, ganito pala ay studio. So, nung curious na ako, sabi ko, paano kaya ako makakapasok? Ay, si Direk Vic, inausap ko. Siniimplihan ko. Nung wala ng mga walang eksena, alisan yung mga artista, nilapitan, Direk, hindi ba akong pumasok? Ano dyan, next. Magtanong ka kay Mike. Mayroon diyang coordinator, talent coordinator. Ganun ba, Direk? Kasi nawa ko Ay, ito na yung mahiwagang kamay. Nawa ko na lang. Masaya ko. Kaya ito, try mo ito. Masakit to eh. Mamaya, mag-eksena dyan. Sama ka dyan. Sabi niya? Sabi niya, mamaya, sama ka dyan. Ganun lang, pabor-pabor lang. So, gawa pa rin yun. Parang isang araw lang yan, ha? Isang araw lang nangyari yan. Oo, talaga. So, sa madalit salita, yung isang araw na yon talagang straight time kung tawagin. Pagkatapos nun, umano na ako sa likod. Pumunta ako sa likod. Tinataboy-taboy ako naman sa nagbago-boy. Siyempre, hindi ako kilala. Sino ba yan? Wala yan, ano lang yan, extra lang yan. Sabi na lang, oy, doon ka sa likod ha, doon ka sa likod. Hindi ka so nagbago-boy siya. Hindi ka official. Sabi nga, pag mga standard lang dito. Ay, sige, doon ako sa likod. Layo. Layo, distansya. Ito sila. Ito sila, layo talaga eh. Kaya sabi ko, pag umaksyon to, hindi na ako makakat dito. Lalapit ako. Action! Pag gano'n ko. Sabi na, ba't nandito to? Hindi sila may eksena. Ang lapit mo na sa frame. Ang lapit ko na sa frame. May galit sila sa akin. Hindi naman sunog Bagaboys to eh. Sabi ko nun, pambihira. Sabi ko nun, yung mga hindi taga sunog Bagaboys dyan, wag didikit-dikit dito. Tapos na cut yung eksena, cut! Kita ko nga si Mandolfi. Ganun pa, siyempre, di basta tatayo, may ganda eh. Mandolfi, hindi naman, walang masamang talapay ka Mandolfi. Opo. Ganun. Ay, bati siya kahit di ako kilala. Pwede ba akong mag-eksena rito? Ngayon, kahit director mo. Sabihin mo, si Mike, may kumukuha na extra yan. Sabi ni Mandolfi. Sabi ni Mandolfi. So, ginawa ko para hindi, yung nga pala, hindi pala ako itaboy. Para may official ako. Nag-ako kay Mike, sabi ko, Mike, extra mo no. Yung Mike, sino yung Mike? Yun yung talent coordinator. Okay. Sige, kita pa, kahit passers-by. Sabi, hindi passers-by, sabi ko, doon sa Sunog Bagaboys. Meron na Sunog Bagaboys eh. Sila na yung mga Sunog Bagaboys, hindi ka po pwede. Ewan ko ha, basta bahala ka pagka ayoko nung passers-by kasi gusto ko sa Sunog Bagaboys. Hindi, basta ganito na lang gagawin natin. Umextra ka muna, doon ka sa likod. Natatawa ako. Doon ka muna sa likod. Sa likod ka lang, ganyan na layo ko yun. Sabi ko, nakagalol ako sa release. Ang layo nila, nado yung eksena. Doon ka sa likod. Tapos, gano'n lang. Parang usyo-usyo sila. Pag tinawag kayo, lapit kayo, yan. Pag kayo, may chismis, lapit ka na. Yan, nilalapit na. Pag lapit ka na, balik uli kayo sa dati ha. Pag balik na, hindi na ako babalik. Nandun na ako sa malapit. Ba't di ba? Hindi naman nila makakat yun, hindi ha? Napakasakit. Habang nagkukwentuhan ha. Ayun na, kasama na ako, nakagana na yung mukha ko. Sa palapit na ako ng palapit. Kaya, ito na. Yung mga sumunod na taping, eksena, gano'n, nagiging consistent na yun. Kahit naiinis sila sa akin, pasok ako. Pasok yung mukha ko basta ko sa may puwang, lalo ako. Opo. Tinawag na ako ng direktor. Siyempre, masahe ko na lagi yung direktor. Si assistant director, si Vic Di Guzman. Sabi ni Vic Di Guzman, Noel, ka. Dito ka, upo ka rito. Parang pamilyar na eh. Dito ka. Nakaupo pa ako. Harap ko yung si Mandolfi, upo ka dyan ha. Dito kayo, mga Sunog Bagaboys, dito kayo. Ang ganyan ka. Bayan lang gagawin mo ha. Estatwa ka lang dyan. Payag na ako, harap ko sila Mandolfi. Malapit ba? Siyempre. Pag malapit ka na doon sa mukha ng mga artista, masaya na ako na. Siyempre. Malapit na ako.
Hanggang sa dumating isang pinag-dialogue ako. Ang guest Talaga? Oo, si Paquito Diaz. Oo. Joel, kaya mo mag-dialogue? Oo, hindi ko lang masabi. Nagbe-beat player na nga ako sa pelikula eh. Niya. Sige, ito dialogue ha. Ano sabi niya? Inom pa tayo rito. Sabi ni Paquito Diaz. Inom pa tayo. Sabi nga, inom pa tayo. Wala naman laban tong bote. You like sena ko. Good take. Very good. Ayos. Pagtaas nun. Pirma ka na. Pinapirma na kayo. Pinapirma na ako. Standard. Yun, sabi ko. Ayos. Sunog bagabage ka na. Official. So kami yung sunog bagabage. Ang galing. Talagang, tapos sasabihin, alam mo, lalaki ng tiye. Kung isipin nyo, totally wala namang talaga kayong connection dun eh. Wala talaga, oo. Kumbaga sumistema lang kayo. Kahit sino, gumawa lang ako talaga ng paraan. Gumawa ako sistema. Ang hirap nun ha. Ang tawag doon, style. Gumawa ako ng style. Pre-style tayo. Kakaiba yun. Oo, Biro mo, tuloy-tuloy, isang buong araw lang nagawa niya yun. From the, sa gwardiya, Oo. hanggang doon sa Kumbaga pinakaset. sa i-consider mo, may tawag mo dyan batang bantot ako eh. Mabantot ang diskarte. Pero effective. Hindi na, effective na. May mga style na. Style na. Mula noon, naging na kayo, kumbaga, official na Sunog Baga Boys. talaga? So, nung maging official na ako, so kahit isang beses lang ako magpakita sa camera, Apo. may pirma pa yun. Kahit saan ako pumunta, kahit mag-taping ako sa iba. Sa iba. Oo, basta mahalaga. Naka-payroll na kayo doon. Naka-payroll ako doon. Pero na yung standard. Ang galing. Tapos, actually, ang inaabangan lang namin dyan, yung hamon tuwing December. Hamon, tsaka yung mga dilata. Kasi yun sa liit ng talent pin na namin na doon. Pero magkano lang talent pin? Magkano nga? Muna 1,000, tapos nag-cross cutting, naging 500. Nag-cross cutting pa. Oo. Dumating yung point na yun. Dumating ang point na yun. Bumaba yung rating. Oo. Tapos may tax pang 10%. Ewan ko, napupunta sa amin yun. Pero sinatyaga ako, sabi ko, paano kaya ako magkakaroon ng mas malaking income dito? Yung pala, doon pala ako magkakaroon ng starting point. Okay. So, dahil nakilala ako sa Sunog Baga Boys, pagdating sa pagsashow, mas malaki ang tihip. Nagsishow kayo? Nagsosyo kami, Okay. sa mga piyestahan, sa mga ginigis kami sa mga party. Ladies and gentlemen, Sunog Baga Boys, Joel. Ang kabady nyo dito si Betong, ayan. okay, si So, yung Betong na yun, kami yung mga late na Sunog Baga Boys, kumbaga sa kami yung pinakabata. Apo. Pinakabata ng Sunog Baga Boys. Kaya pag titignan mo, kamukha ko ni ewan ko pa, tinitignan ko, ang gwapo ko pala, parang si Alfie. Sabi sa akin, pero hindi, gwapong-gwapo talaga ako, sabi ko. Pero ngayon, parang gaya ko. Ilan taong kayo that time, sir? That time, 30 plus lang ako. 30 plus na kayo na nakapasok kayo sa Umalong? Oo, mga 35 yan, 33. Pero bata pa itsura ko, sabi ko. Pero sabi ko, hindi nawawala yung wido ko sa comedy, sa tama. natural sa akin yan. Tsaka yung passion ko talaga. Kahit ngayon na nasa ibang realms ako, hindi nawawala yung passion ko talaga sa movie. Kasi talagang, actually sa bahay, kahit nasa bahay ako, Ayun naramdaman ko naman yung kahit sa bahay, yung asawa ko, dumating nga yung point nung isang beses, pagkagaling ko sa puyat na puyat ako. Galing ako sa Humalong Dariles. Puyat na puyat ako. Kalawang pa kami umuwi. Palawan, Laguna. Doon ako umuwi pa. layo. Sa ABS? Para lang sulit yung uwi ko. Yung lahat ng stab ko, hindi ko kakainin. Bibili ko lahat ng chocolate, ng apple. Ganun? Para iuwi ko. Pwedeng ipalit ng apple. Apple, chocolate. Pasalubong sa mga anak. Talagang pag-uwi kong gano'n, sabi ko sa sweetheart ko, mahal, gano'n, ready ka, ha? Gano'n. Kahit puyat ako, sabi ko. Kala ko ba? Gumagapang na ako. Ano yung tapos na yung show sa radyo, may radyo kami. Nung gumagapa ko, bigla, bayang magi. May tayo ako, tawa ko, misis ko. Biglang nagbayang Biglang nagbayang magi. Nagsa-sign up na yung Nagsa-sign up na yung station.
napatayo ako, ginalang ko yung bayan. At least makabayan ka, sir. Makabayan pa rin ako. Sa gitna ng Sa gitna ng gera. Gera. So yun yun. Ano lang yung pasok lang Opo. Sir, tatanong ko lang ha, kasi yung batuhan nyo ba sa mga sunog baga with Mang Dolphy, uma-adlib ba kayo doon? Adlib talaga. Actually, mahilig ako sa adlib. Kasi nakikita ko yung Minsan yung pag sinabi may script, actually may hindi ko nakukuwento minsan parang may na sa akin isang parang director na nagsasuggest ako, tinatanggap ko naman yung minsan nagbabato ako ng adlib kay Mandolfi. No, so pag Mandolfi ganito. So may syempre yung director, siya yung director. Parang ko siya, di ba? Pero hindi, open kasi si Dolphy. Kaya minsan nagbabato ako ng adlib. Mahilig ako sa adlib talaga. Okay. So pag nag-adlib ako, pasok naman ako pa. Pag binigyan ako ng script, adlib ako na lang yan. Hindi nila maano yun eh. Pag hindi naman kinato, okay naman di ba? Si Mandolphy magaling sa adlib yun. Kaya, siyempre Oo, magaling sa adlib yun. Kaya mas gusto ko yung adlib. Kahit may script ako, mas gusto ko yung adlib. Madalas ako mag-suggest. Talaga? Kahit sa commercial, gano'n nag-adlib. Kaya minsan sabi sa akin, director, huwag ka na mag-adlib. Meron tayong, may storyboard tayo. Yun na yun. Para nawibili ko. Eto, may Sunog Baga Boys na May Sunog Baga original Boys. Sila yung nauna Sila yung nauna sa akin. Nung biglang umentra kayo ngayon, wala bang hindi ba nagkaroon ng insecurity yung ibang wala bang Walang insecurity. Wala bang hindi kayo nagkaalitan ganon? Hindi kami nagkakaalitan. Actually, kinaibigan ko yung mga Sunog Baga Boys. Diba? Naging kaibigan. Minsan na painom ko naman pag gaya. Sige. To. Ayan, ayos, di ba? Yung mga talaga umiinom eh. Opo. Minsan magdadala ako merienda. Ang ginawa ko, sabi ko, paano kaya mapapalapit loob sa akin ito? Bumili ko ng sinelas. Mga kotso. Bigyan ko tigi-isa. Sa'yo to. Sa'yo to. Direct. Hindi kalmado sila lahat. Ayos. Okay na ako sa kanila, di ba? Ganun lang naman eh. Kaya marunong ka lang makisama. Oo, marunong makasama. Kaya tuwing may sinelas ako sa liliw. Hindi nawawala. Punta ko si Direk, punta ko. Kailangan meron din sila. Meron din sila. Basta yung mga si Mandolphy, abot ako niya ng sandalyas, no? Bigay ako, actually, kotse yung binigay ko Mandolphy. So, libre na yun sa kanila. Sila, yung mga kaibigan ko doon, binibigyan ko. So, sa madalit salita, nung medyo kumita ka ng konti, binigay ko sila ng mga sandals sa Liliw. Liliw Laguna. Yung iba naman, binibenta ko para kumita, di ba? So, ganun yung ginagawa kong bread and butter kasi may maliit yung talent. Yes. So, para kumita rin ako, segue ako sa kabila, sa kabilang channel. Yan. Anong palabas naman po yun? Okay Kaperico. Okay Kaperico. Segue ako. May nakilala ko yung sila Aisha Sigera. Actually, nag-advent sa akin si Aisha Sigera, siguro kilala na ako eh. Paano kayo nakapasok naman doon sa Okay Kaperico? Kaya mga kumpare ko naman yung mga doon, yung mga official doon sa cooperative. Naging kumpare kasi nagmamasahe ko doon eh. Doon ako sa mga sideline ng masahe. Mamasahin ko sila doon. Kaya kaibigan ko, kaya pag pumapasok ako sa studio, sasabihin sa akin, Direk! Wala, director na. Director na masahe. Para makapasok kasi hindi ka basta makakapasok. So kaibigan ko lahat yun. Marami kong kumpare sa GMA. Sa Channel 2, artista lang talaga ako doon. Yun lang, sa Sunog Baga Boys. So mas marami kayong kakilala doon sa GMA? Oo, mas marami kakilala. Okay. Sa Channel 2, yung lang namin, yun lang ng Home Along, yun lang. Pero sa GMA halos kilala ko buong departamento doon. Nakakalabas din ako doon minsan. Mababalabas niyo doon sa Okay Kaperico din? Minsan lang, pagka yung extra kasi. Parang guest gano'n, extra hindi lang. Naman guest, extra lang. Tapos gagawin ko, sabi ko, hindi ako kikita rito. Kita ang TF nito. Di ba? May may bawas pa to. Masahin ko na rin mga artista. Di pag uwi ko, mucho ako. Mas malaki kita nyo Mas malaki pa kita ko sa masahe kaysa doon sa talent pay. Sila, bossing kasi biro mo, galing ka ng ABS, manggagaling ka ABS, uwi ka pa ng Kalawan, Laguna. Malayo. Kasi talagang nakagano na ako sa sakyan, naabot ako umaga. Oo, talagang uwi ako. So yung sakripisyo kong yun,
pawis at dugo talaga, no? Layo eh. Oo, tapos pagkagising sa umaga, kakain lang ako. Oh, may taping na naman. Pag may taping, tatanggapin ko pa rin yun kahit yung mga shooting na maalaala mo kaya. Oo. Tatanggapin ko yun, extra ako. Kahit na nado kami kunyari, nagiinuman sa beer house, tawa-tawa lang kami yun. Ako rin yung umakbay, ako rin yung lumabas, ako rin, Ikaw na lahat. papalit-palit lang. Talaga, mahal ko talaga mahal ko talaga yung trabaho. So, nagbunga na nga. No, pagkatapos na, sabi ko, paano kaya lalaki ang Siyempre, naisip nyo rin yan. isip ko rin yun, paano kaya lalaki yung tihip ko. Hindi pwedeng hanggang ganito lang. Lalaki yung pangalan namin. Mm. O kilala nga kami, pero hindi ganun ka yung Siyempre. Siyempre. So, hanggang sa nakilala ko yung bayo ni Dolby, si Horacio. Sabi niya, mag-commercial ka, malaki kita ron. Yan. Oo, nag-commercial. Unang commercial. Unang commercial ko, standard gas stove, kasama ko pa si Dwight. Yung sa Batibot. No? Yan si Dwight. Yun ang unang kasama ko, standard gas stove. Ang TF lang nun, masaya na ako nun, 10,000 pesos. So, 10,000, masaya na ako nun. Kaya lang, 2 months mo pa makukuha. You know, magagaling ka pa sa Kalawan. Tapos matitira lang 7,000 dahil 30%. Sabi ko, pero masaya na ako, 7,000. Sabi ko, parang nun lang ako nakahawak ng 7,000 eh. Opo. So, nung pa-BTR ako, hindi ko alam kung makukuha ako. Sabi, eto na, nakita ko yung mga kalaban ko, naririnig ko. Iba-ibang boses, palakasan. Palakas. Malakas pala ang boses mo, ha? Hindi lang lalakasan ko boses ko. Kakanta pa ako. Kumakanta ako. Sabi niya, kumanta ka nga. Ano alam mong kanta? Sige, sabi ko, kakanta ako. Yeah! Midede. Here I come and I wanna go home. Yeah! Lumapit pa ako sa kanila. Talagang nilamon ko, yeah! Sabi, yan! Hindi tayo himig. Sabi niya, uwi na kayo, tatawagan na lang namin kayo. Team lang. Pinabalik ako. Final casting. So, nung pinabalik ako final casting, sabi niya, may kalaban ka. Dalawa na lang kayo maglalaban. Ako, dalawa lang. Nagsalita yung kalaban ko. No, sabi ko, alam ko na, kayang-kaya ko na to. Ito, mas malakas yun sa akin. Mas malakas yung dating. Pinanata ko na, yeah! Kumakanta talaga ako. Tapos, ilakas ako yung boss. Pati yung dialogue. So, pag uwi namin, malaman yung resulta. Ikaw ang approve. Tinext ako. Approve ka dyan. Yan sinabi. So, na-approve ako. Yan ang first commercial ko, standard gas stove. Standard gas stove. Tapos, pagkatapos ng tinawagan na ako, nagkasunod-sunod na yung commercial. So, nakakilala na ako ng mga director. Talaga? Kaya pag nang makilala ako nung kada shooting ko, hindi ako nakaupo lang. Kinakausap ko yung mga director ko. Kwentuhan kami. Kaya naging ako sa kanila. Kaya pag may project sila, kunin mo yun, si Joel. Si Joel ang kunin mo. Kaya, Anong sumunod po doon sa standard, sir? sumunod sa standard yung LBC. No? LBC. Yung hinahanap ko yung pagdadala ko, napunta ako sa sementeryo. Nakalala sa sementeryo. yung LBC. Tapos yung Lulier, Cebuana Lulier, padala yata yun. No? Nandun pa si Big Soto, yung lumaki yung mukha ko. No? Pero ano lang yun, ha? Parang picture lang, pakita lang. Pero malaki bayad doon. In-enlarge lang yung mukha ko. Yun. Inedit lang? Oo, yun. Tapos yung Labgram, no? LBC Labgram, yung kumakanta. Pangalawang LBC na yan? Oo, may dadali, pupunta sa bahay, kakanta. May karaoke kung dala, kakanta. Happy birthday to you. Yun lang. Yung eksena, ang daming take eh. Happy birthday to you. Kailangan ma-perfect mo eh, no? Paulit-ulit lang yan. So ako naman, dahil nga nasanay na ako, siguro mga ilang take lang, 7-8 takes na perfect ko. Pero sa dami ng mark, sa dami ganun sa shooting ganun eh. Mahaba. Sa dami ng mga safety, naku, dami safety. Talaga, abutin ka ng 36 shots. Pinauubos, minsan nauubos yung bin. Totoo. So, yun yung mga naging sunod-sunod na commercial. Tapos, hanggang sa nakilala ko sa EO, sabi nga sa akin ng Dolphy, nung nabubuhay pa. Tingnan mo si Joey, sabi kay Presley, mas malaki pa billboard sa atin, no? Nado sa highway. Ayan yung kinakwento ni Sir Presley sa akin. sa highway ng Mas malaki pa daw yung billboard. Kay Man Dolphy. Darling, namiss kita.
More women suffer from Sa highway na C5. Apo. Wala tayong magagawa. Pinalakihan nila. Ang galing, no? Sa EO pala, no? Oo, Tama. series yun sa iyo. Tatlong commercial yun. Ang galing. Actually, dapat tuloy-tuloy nga yun, series eh. Kaya lang, hindi na sila pumayag dahil wala silang storyboard. Hindi naman ako marunong gumawa ng storyboard na caricature. Dapat meron silang ano. Oo, okay lang. Sabi ko, marami pa naman. Kaya nga, from time to time, hindi ako nawawala ng commercial. Actually, yung latest ko nga yung Watson, nakakatawa yun. For headache relief and other health needs, Kailan yan, sir? Parang Dolphin. Late Ito lang. Oo. 2022. Oh, talaga? Oo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung commercial Oo, niyo, sir? yung Watson latest ko, yung albularyo ko. Parang Dolby rin nung dating yun eh. Oo. Panoorin mo yung Watson. makikita niyo yun. Untitled, Kwentong Albularyo. Oo, Kwentong Panoorin mo, Albularyo. Watson, makikita. Sir, okay. Sa dami ng mga naging commercials nyo, hindi na mabilang eh. Yung iba, Oo. I'm sure hindi nyo na maalala lahat. Hundreds talaga. Okay. Hundreds. Hundreds talaga? Oo, Umabot ng 100? Lakpas pa. Lagpas pa. Lagpas pa. From ano yun ha, yung... May bago pa ako sa commercial, yung budots. Hindi nga ako marunong mag-budots eh. Ano ginawa ko? Oo. Pinractice ko. Pinanood ko yung budots. Nagagano. Sabi ko, pag angat ko, di ako makatayo. Binala kang. Ginawa ko, pinractice ko ulit. Oo. Nakuha ko, natuwa pa sa akin yung assistant director. Ang galing mo siya. Sabi ko, di nga ako marunong yan sa vlog. Galing naman Oh, sir. basta gusto ko, gagawin ko eh. Pero ito sir, pwede nyo bang i-share sa amin, magkano yung pinakamalaking nakuha nyo sa paggawa ng commercial? Siguro, hindi pa ako nakaabot ng 200, 150. 150? 150,000. Ang laki talaga bigayan sa commercial, Oo. ano? Yung mga regular na pichi-pichi lang, 30, okay na yun. Parang nag-usap-usap lang kayo, gano'n. Uwi ka na, may 30,000 ka. Ibig sabihin, sir, nawala man kayo dun sa... Nawala man yung Home Along, andyan, Oo. andyan pa rin yung commercial. Andyan pa rin yung commercial. Ah, okay. Lagi ako tinatawagan sa loob na isang taon, hindi ako nawawala ng commercial. Talagang Mga galing, 3, ano? 4, 5, may isa sunod. Kasi, minsan na pag may nagsabi, ito lang budget natin ha. Okay, kaysa naman sabi ko, maglakad nga ako maghapon dyan. Opo. Diba? Ang mahalaga doon yung publicity, yung nakikita ka. Tama. Diba? Habang nakikita ka, tsaka hindi ka namimili. Sabi ko, eto, hindi pa sumisikat, laos na. Diba? Hindi pa sumisikat, laos na. Mapili na. Hindi ka sisikat. Diba? Tama. Diba? Ang sumisikat yung mapagpasensya. Diba? Kaya Matyaga. Matyaga ang showbiz, pasensya. Hindi naman yun. Hindi naman yung, yung mabilisan. Opo. Kaya yung mga mabibilis na nandiyan. Kita mo yung mga mauna namin nakasama. Ang bibilis sumikat, ang bibilis din nawala. Yumabang eh. Tama. Lumaki lang tiip, ayaw na ng ganitong tiip, babawasan lang ng konting 1,000. Hindi, ganito tiip ko. Talagang nangyayari talaga yan. Nangyayari yun. May mga ganun talaga. Mga No? pride, hindi tiip pinaglalabanan dito. No? Kundi yung pangalan mo. Yung yung mark mo sa showbiz. Consistency, di ba? Consistency. Lagi kang nakikita, no? Lagi kang nakikita. Pero sila, wala na sila. Dahil mataas ang singil, mataas silang maningil. Ako naman, hindi naman ako mataas maningil, pero hindi naman mababa. Sabi sa standard, kailangan lang yung reasonable, di ba? Tama po. Kaya hindi nangyayari sa akin siyempre mga agency. Sir, paano ba to? Baka pwede ba sa inyo itong gatong TF? Sabi ko, kayo. Kaya minsan nahihiya, dinadagdagan nila. Minsan nga, extra lang ako. Acting extras lang, ano? Acting extras lang, ang kausap ko, director ko, kakain ako, kasama ko yung director. Sabi, di ba, extra lang yan? Kausap ng director, yun yung gagawa nyo. Tropa ng director kasi ganun nga eh. Kaya sabi, dito ako kumain, huwag ka dyan kumain. Ako, direct, extra lang ako. Hindi, dito ako kumain. So, gano'n na, pakisama lang. No? Tama. Pagka marunong ka makisama, kahit na binababa mo na yung sarili mo, tinataas ka pa rin nila, sinasabi. Kaya, katulad nito. Hindi ka nila, maaalala ka nila. Oo, katulad nito, yung hirap namin sa Homal. Ayan, naaalala ko nila Bando. Tinatawag ako nila Bando. Nila Boyto. So, kumbaga sa parang usapang level na kami. Naka-level na kami, di ba? Pero, mga low profile pa rin kahit na mga artistang sikat eh. Kaya bilib nga ako dyan, kalaboy ito, kalabado. Kaya nandiyan pa rin sila. Kaya nandiyan pa sila mga low profile eh. Hindi yung mga maastang yabang. Totoo. Marurunong. Kaya napasalamat din ako kala Bandol. Kala Boy ito, sa lahat na staff ng ina-appreciate nila. Kumusta si Mang Dolphy sa off-cam?
Popcam? Ay, naku, ang bait. Talaga? Sobra, oo. Kwento nyo naman kami kay Ito yung Comedy experience King. ako, Mandolby, yung gutom na kami. Mm. Akala ko suplado si Mandolby pagdating sa yung kainan. Mm. Nag-umorder ng McDonald's dyan. Dalawa yata. Biniyak niya pa yung... Isa ba? Ano, biniyak niya. Isa lang. Isa Tas lang. inati niya. Biniyak niya. Oh, dalawa pala. Ikaw kanina pinakain. Biniyak niya. Yun, hati tayo. Oh? Hinatian pa ako ni Mandolby. Yun, doon ko na nasubok. Hindi ko na kailangan patunayan kasi kag may pupunta doon na mahirap. Lalapit kay Mandolby, haharangin ng guardia. Harangin ng kusina. Kung harangin na. Papasok pa rin. Pabayaan nyo na. Ibigay ng Mandolby ng tulong. At ng mga artistang nalaos na namatay ng mahirap. Minsan, alala ko, si Katsupo yata yun. Mandolby, nagbigay ng pampalibing. Kay Balot, ganun din. Nagbigay ng tulong para lang mailibing. Maraming natulungan na hindi alam ng tao. Oo. Pero kung bakit dahilan, ba't maraming lumalapit kay Mandolby, mabait talaga si Mandolby. Kahit sino, misa nga may lumalapit ng matanda, Mandolby, pupunta ka sa impyerno. Sabi doon, ba't ako pupunta sa impyerno? Tawa na kami ng tao. Pero hindi siya nagagalit. Malawak ka pangunawa. Talaga? Malawak pangunawa, hindi siya sabihin, palis nyo nga hindi ito. Ba't ako pupunta sa impyerno? Tatawa Natawanan siya, no? Oh, tapos yung kami, pag uuwi na kami, nakapila na kami. May pamasahe kami, 300. Oo, lahat nasunog Banga Boys. Hindi nga. Oo, lahat nakapila. Tapos pag bago mag-uwi yan, lahat ng mga staff na mag-anak, may pera lahat yun. Aabutan lahat yun. Lahat ng mga pupunta roon, pamangkin, anak, lahat yun. May pamasahe, hindi mawawalan lahat. Oh? Kaya kung nandun na si Mandolby, kaya parang mga, mga amuyong, di ba? Lalo na yung mga masahista. Parang nalalaman nila. May nakita ako minsan, may parang nag-viral na... Ray Paos. 4 yung nagmamasaya. 4 nagmamasay. Sabi nga ni Mandolby, pag minamasay, hindi siya umaalakan. Para akong boxer na lalaban sa akin. Laging ganun tayo. Parang lalaban ako sa, lightweight champion. May nagmamasay dito. Meron sa paa. Oo. Meron sa paa. Actually, sa paa, si Mang Elvis, yung tatay ni Presley. Opo. Tapos dito si Ray Paos. Dito. Si Danny dito sa likod. Si Danny, yung para si Jackie Chan, malaki katawan. Si Kuya Bantay, nagmamasahe din, no? Oo, si Bantay, nagmamasahe din yun. So, babayaran niya lahat yun, bibigyan niya lahat yun. Walang makakalusot doon. Pag sinabi mo, Mandolby, uwi na po ako. Nagpapaalam ko na. So, ibig sabihin, wala kang pera. Tatawan lang yung pera mag-aambot. Mabait, ganun. Pero yung nagbibigay si Dolphy nga, si Mang Dolphy ng financial, pero yung naibigay niyang tulong sa inyo, yung long-term na tulong dahil dun sa paglabas niyo sa Home Along the Riles, malaking bagay yun para Malaking bagay, oo. Malaking bagay yun. Kasi nakakatulong sa amin, pamasahe. Dahil alam niya kasi malitiip namin. Opo. Nakakatulong yun. Tsaka, hindi lang yun. Pag pumunta ka sa kanila, nakapunta na ako sa bahay niyan. Actually, yung anak ko, inaanak ni Bandot. Pero siya nagbibigay ng pamasko. Di ba? Kasi nakasanayan ng tao. Pupunta ako doon, open ako sa bahay nila. Papapasukin ako noon. Pasukin mo si Joel. Papapasukin pa ako sa loob ng bahay. Talaga? Pakakainin pa ako. Kain ka lang ng lechon. Galing, no? Oo. So, tapos minsan, pag, uwi ka na ba? Sabay ka na sa akin. Sasabay ako doon sa Mark. Sasakyan, Wala siyang, sa tao. Yung kasupladuhan. Opo. Pasasakay niya pa ako sa Mark. Kasi tingin ko na si Mandolby. Laki rin sa hirap. Kaya naintindihan niya. Kaya naintindihan niya kalagayan. Tapos bibigyan ako pa masahe nun. No? Bibigyan ako ng pamadyak. Kumusta kayo nung nawala si Mang Dolphy? Siyempre, nakakalungkot, di ba? Dahil wala na yung Home Along the Riles. Pero hindi ako tumigil, siyempre. Sabi ko, hindi ako magdidepende na dahil nawala na, hindi na ako. Tama. So, gagawa ako ng sarili kong Diskarte. diskarte, sariling paraan. Kaya minsan nagbablog-vlog din ako. Yung vlog-vlog ko na Promote niyo, sir. nature, yung ka-discover. Yung ka-discover, nagbablog ako doon. Minsan, ngayon medyo naputo lang dahil Anong binablog niyo doon, sir? minsan nature, no? Minsan talaga? comedy ko, minsan kakain ako. Gusto ko yun, Oo, yung kakain ako minsan, yung bata pa kasi gano'n eh. Totoo yun, aamuyin mo yung ulam tapos
yung kanin dami. Kami talaga yung original. No? Nayaamoy mo ulo. Kasi yung tatay ko, bumili isang langgunisa, akala namin tigi-tigisa kami. Wait, bumili pa lang yung kalahating kilong langguni, 1 kilo. Akala namin tigi-tigisa kami, yung pala, hati kami sa isa, oh. Iiwain sa ganon. Ay sabi ng kapatid ko, ang dami ng kanin, nilagyan ng mantika, paano to? Singutin mo muna, subo, subo. Tapos pagkahuli na, tsaka mo lalasahan. Sabi, di nalasahan mo yung longganisa kasi di mo lalasahan. Naubos mo pa yung kanin, no? Naubos mo pa yung kanin, di ba? Yun ang technique to. Parang napanood ko na yun, ah. Ganon, totoo yun, kami original. Ah, nun. talaga? Bata pa kami. Tapos yung pandesal, no? Yung pandesal namin, bibili tatay ko ng 10 pisong pandesal, marami na yun. Tapos pisong dairy cream na, ganyan kanipis, oh. Ganyan yung parang hiwang ganyan, ganyan kanipis. Pero malipis lang, ah. Paano magkakasya? Ang dami sa damakbak ng pandesal. Papahid niya lahat yun. Doon sa pandesal. Hindi mo makikita yung dairy cream. Ang gagawin, sabi ng kapatid ko. Ilan ba kayo magkapatid, sir? 12. Kaya hirap na, parang yung asong 12 din. Kawawa naman yung tatay niyo. Kawawa ng tatay. Kaya nagawa diskarte. Magaling diskarte tatay ko eh. Anong ginawa? Ipapahid lahat yung 10 pisong pandesal sa damakbak sa ganong klaseng dairy cream. Nagkasya yun? Oo. Kapatid ko, mareklamo. Tapos sabi yung kapatid ko, wala naman dairy cream yan eh. Di ko makita eh. Sabi ng tatay ko, sausaw mo sa asukal, didikit. Dumidikit nga. Pag nga, may dairy cream na. Dumidikit. May ebidensya, no? Oo, may ebidensya. Natawa ako dun, ah. Ang galing ng tatay niya. Oo. Doon ka pala nagmana, sir, no? Oo, tatay Kay ko. tatay niyo, no? Kasi kami, pag kumakain, Apo. kaya ako naging komedyante, kumakain kami, may kanya-kanyang kwentong comedy. Galing ako sa ganun. Umakyat ako sa bigla hinabol ako ng aso. Tingnan na kami ng kapatid ko, kanya-kanya kwento. Ako naman, ganito. Di ba? Punta ako sa palengke, nagugutom ako. Sabi ko, mot. Ano yung mot? Simot. Yung kakain niya, sisimutin ko. Tapos mamaya, pagka bigay sa akin yung sinimot na pansit, kakain naman siya ng halo-halo. Nandiyan na naman ako. Mot. Hindi tuloy ubusin yung halo-halo. Naaawa. Bibigay sa akin kalahati. Ubusin yung kalahati. Ang nangyari, nabusog na ako, di ba? Nakapag-merienda ako libre. Pag-uwi namin, busog tuta. Ang saya ng hapagkainan niyo siguro, sir, pag sabay-sabay kayo. Oo, yung isang ganyang kawalin tulingan, nagata, ubos yun, pati yung kaldero, taob. Tumataob talaga kaldero. Literal. Literal, ganyang kalaki. Ang kaldero namin nung araw, hindi normal. Oversize. Kaya kalaki. 12 ba naman, Oo, eh? 12 ba naman kakain. Mo. Pati yung aso, nakagano na lang. Kaya pag nilaglag kami yung aso, sabi ng aso, eto lang. Kaya yung aso namin, nagkakagatan eh. Sa nandiyan ko. Pinapawisan na ako katawa. Kasi na-imagine ko yung ginakwento mo, sir. Oo, tsaka tatay ko tamad magpangalan eh. Bakit? Yung aso namin, 12 din, di ba? 12, 13. Puro aso. Eh, siyempre, tamad magpangalan. Pangalan, isa lang pangalan, Papi. Papi, puta lahat. Eh, siyempre, lahat sila Papi. Pag tinawag mong papi, lilingon lahat yun. Hindi mo lahat yun. Eh, puro Papi pangalan. Kaya pag nagpakain, nilalaglag mo pala yung pagkain, ubus na. Hindi na bumababa. Siyempre, isang tawagan lang yun, eh. Isang tawagan lang yun. Papi lang, dahil. Tapos may bibi kami sa bahay, kaya alam ba't nagalaga ng bibi tatay ko? Bakit po? Para pag may birthday, hindi na problema handa. Bakit po? Oo. Bibi, kakatayin mo yung bibi. Di ba? Hindi ka na mag-iisip na paano ka maghahanda. Panghanda yun. Eh, ang lalaki nun, barako yun. Kahit makunat yun, papakuluhan mo lang mga 4 na oras siyempre. yun. Sabi sa'yo, kumakain kami, ito lamesa namin. Ang laki ng lamesa namin. Totoo yan, sir. Seryoso. Oversize ang lamesa namin, ganito. Oh. Mahaba. Long table. Oo, tapos heavy duty. Ando kami, oh. Tapos dadaan yung mga baby, oh. Iiputan ka sa pa. Mainit pa, sumuso. Habang kumakain. Pero kaya sila nag-alaga talaga pang ano Pang birthday yun. Pang birthday yun. Oo, kasi walang panghanda ng birthday. Ang galing, ano? Oo, may manok, ando kompleto kami. Oo. Unggoy lang din nalaga ng tatay ko. Saan po ba kayo? Sa probinsya to? Bicol nanay ko, tatay ko, Pangasinan, pero laking Pasig kami.
Pangasinan kayo. Pangasinan din ako eh. Pangasinan ka rin ba? Linggayin Sa ako Mangaldan eh. kami, Mangaldan, Suki. Linggayin ako. Oo, linggayin ka ba? Kaya po, baka magkamag-anak tayo, sir. De La Cruz Oo din nga. ako eh. O, De La Cruz ka rin ba? Actually, yung history ng De La Cruz, mga rebelde nung araw. Kaya nga di ba ang De La Cruz na Nasa itsura naman. rebelde. Kaya mag-iingat kayo sa amin, rebelde. Okay, huwag natin patagalin. Mukhang may lakad si sir. Sir, pasalamatan natin pala yung mga followers natin. Kasi kung di nyo lang alam po, nire-request nila yung mga sunog baga naman. So, ito na po si Sir Joel de la Cruz, mga dre. Okay. Ay nire-request ninyo. Salamat sa inyo, Right TV, no? At the same time, salamat sa mga followers ng Right TV at sa lahat na nagtumatangkilik dito. Actually, enjoy ko itong kanyang show, itong kanyang vlog na to, no? Dahil natural itong sinabi ko sa inyo. Yung comedy, tandaan nyo, ang comedy is pwedeng scripted, pero mas maganda yung natural. Tama. No, buhay ko na ho yung comedy, kaya hindi ko na maiwasan na kahit saan ako pumunta, na-impluwensyahan yung paligid. Gusto ko kasi impluwensyang masaya yung paligid. Because I'm a happy man. No? Kaya nga merong gusto kong gawin na happy man. No? Ibig sabihin, kasi sabi, ang masayang puso, gamot yan. Eh. Correct. Yun dahilan siguro kaya buhay pa ako. Ang sarap ka kwentuhan ni sir. Salamat, maraming salamat po, sir. Salamat sa Right TV, no? Salamat kay Sir. Sir, thank you po. Salamat. Tsaka sir, paano pag may mga offer, halimbawa, ganito, go pa rin. Go pa rin, oo. Walang problema dyan. Pelikula or ano. Oo, pelikula. As long na kaya yung schedule ko. No? Ayos. Wag lang mag-funeral service. Papapasabay na. Yun naman pag may namamatay lang. Wag na mamatay lang. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin mga dre. Sir Joel de la Cruz. Sir, thank you po. Maraming salamat. Ayos. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.